Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Diyos ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal po sa amin at ipinadama mo sa amin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na ipinagkaloob mo sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Patuloy mo ipinapadama sa amin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita mong ipinaparating sa amin. Salita mo, Diyos, na punong-puno ng pagmamahal. Salita mo nagbibigay ng liwanag sa amin. Salita mo na umaakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay upang hindi kami mapunta, O Diyos, sa tiyak na kapahamakan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, at muli dumadalangin kami na sa aming pagtitipon ngayon sa iyong banal na pangalan, dakilang El Shaddai. Kami po'y inyong samahan. Lukuban po kami ng iyong banal na kapangyarihan. At muli sa araw na ito, Diyos, dalangin po namin, patuloy kang mangusap po sa amin. Dalhin mo, Diyos, sa puso namin ang iyong mga salita na patuloy, dakilang Diyos, maglalapit sa amin sa iyo. Salita mo na patuloy, O Diyos, gagabay sa amin upang kami makagawa ng kabutihan para sa kaluguran ng iyong pangalan. Dalangin po namin, dakilang Ama, Ikaw ang Diyos na kung saan handa mong gawin ang lahat ng makakabuti po sa amin. At dalangin ko po ang lahat na yan, Amay, iparanas mo sa bawat isa na naririto ngayon sa iyong banal na harapan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa sulat po sa aklat ni Jonas, Kabanata 3, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineve, malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito na mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal at nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagunaw sa Nineve. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman, amen, na kung saan ay mapagsasaluhan na naman natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Diyos po ay Diyos mapagmahal, amen, na kahit anong larangan ng buhay meron tayo, talagang mangingibabaw at mangingibabaw ang pagmamahal po ng Diyos sa atin, amen, dahil sa isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Na dito po sa atin pong binasa, may bahagi po dito ng kasulatan na kung saan, mga kapatid, ay sinasabi po ni Jonas ang ganito, alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rin matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga salita na yon ni Jonas, na pangungusap na yon ni Jonas nung sandali na yan, na ipinapakilala, sinasabi ni Jonas kung gaano niya kakilala ang Diyos. Amen? Na ang sabi niya, ang Diyos na ito po ay mahabagin at nagpapala na Diyos, mapagpala. Alam din rin niya matyaga at punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Kung ganito mo kakilala ang Diyos, mga kapatid, mapapanatag ang loob mo. Amen? Mapapanatag ang loob mo sapagkat matatanaw natin, isa siyang Diyos na kung kailanman ay hindi talaga siya naghahangad o Diyos na hindi talaga gagawa ng hindi makakabuti para po sa atin. Amen? Matatanaw po natin yan, na dyan po yung salita na kung saan madali mapawi ang galit, matatanaw natin na kahit ikaw ay may pagkakamali, isa pa rin ang hangarin ng Diyos para sa iyo, kabutihan mo pa rin. Amen? Kabutihan po natin. At dito po sa atin po na kung saan binasa po ay
Ang bayan po ng Nineveh po mga kapatid, yung mga tao sa lugar na yan, mga tao na ay kumikilala sa Diyos. Mga taong kumikilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala sila sa Diyos. At yung bayan po na ito, isa pong malaking lungsod na tinitirhan po ng mahigit 120,000 tao, mahigit 120,000 tao nakatira po diyan. At bukod pa po riyan, maraming mga kabataan na kung saan inosente po mga kabataang walang malay sa mga kasalanan na umiiral po sa lugar pong iyan. At ang sabi po, bukod pa riyan ay napakarami o makapal na mga hayop ang meron po sa lugar pong iyan. Na ang bayan po na ito ng Nineveh po ay nung panahon pong iyan ay nabubuhay sila sa kasalanan. Nabubuhay sila sa kasalanan at ang sabi po, yung kasalanan na umiiral sa lugar po nito mga kapatid ay sukdulan na sa langit. Amen? Sagad-sagara na ano? Di po ba? Sukdulan na sa langit yung umiiral po na kasalanan po sa lugar pong iyan. Subalit sa kabila po ng pag-iral ng kasalanan na ito, sa bayan po na ito mga kapatid, paano ipinapadama sa kanila ng Diyos ang pagmamahal sa mga taga roon? Amen. Di po ba? Kung ang mga tao sa lugar nito ay hindi kumikilala sa Diyos, hindi sila papansinin ng Diyos. Amen. Sino sila para malasakitan ng Diyos? Alam po natin yan, ang mga karatig na lugar sa mga lugar na kung saan ay malapit sa mga Israel, sa mga Israelita, na kung hindi kumikilala sa ating Diyos, hindi kumikilala kay Yahweh, di ba pinagpupuksa po iyon? Amen? Pero dito po mga kapatid, makikita po natin na ang bayan po nito kung paano minamalasakitan po ng Diyos. Kung ito minamalasakitan ng Diyos, isang kadahilanan dyan. Dahil ang mga tao sa lugar na to, kinikilala ang ating Diyos. Amen? Kinikilala si Yahweh po sa kanilang buhay. At paano po ipinaparanas po sa gitna ng pamumuhay, meron po sila na kung saan ay, ang sabi po dyan, sukdulan na sa langit ang kanilang kasalanan, subalit mga kapatid ay sa kabila niyan, paano po ipinapadama ng Diyos ang pagmamahal sa kanila. Ito masarap tumatanaw natin kasi malamang kung sila ay minahal ng Diyos bilang makasalanan at makita natin kung paano sila minamahal ng Diyos, makikita din natin yan sa buhay natin sa kabila ng ating maraming pagkukulang tulad nila, minamahal din tayo ng Diyos. Amen? Ang sabi po dyan, sa talata po 4, kabanata 4 at talata po ay 11, ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng higit 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Bukod pa sa makapal na hayop. Yung salitang makapal na hayop, kasi sa panahon po nila mga kapatid, ang isa po sa kung saan ay kayamanan mayroon sila ay sa pamamagitan ng mga alagang hayop. Di po ba? Masasabi natin, pinagpala si Abraham, nagkaroon ng ganito karaming kamelyo, mayroong ganito, di po ba? Karaming mga tupa, mga baka, yun ang kayamanan noong araw. Mayroon po sila na kung saan ay diyan nasusukat yung kanilang kayamanan sa pamamagitan ng kung gaano karami ang kanilang mga kawan na alaga. Kaya ang sabi po, ang bayan po ng Nineveh po, may makapal na mga hayop, maliban po doon sa mga tao na yon, sabi niya, bukod pa sa mga kapal na mga hayop. Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos ang bayan pong ito, ang mamamayan po ng Nineveh, sa kabila na sila po ay nagkasala. Amen. Hindi sila nagkukulang ng anuman kanilang pangangailangan nung panahon pong iyan. At makadalasan mga kapatid, kadalasan po, kapag ang bayan po ng Diyos minsan ay nagkakasala, ang ginagawa po ni Yahweh minsan, pinapayagan, hinahayaan na ang bayan po ng bayan ng Israel ay
ay lusubing ng mga kaaway. Amen? Hinahayaan niyang lusubin ng mga kaaway yung bayan po ng Israel kapag ang bayan pong Israel po ay tawag po nito nagkakasala kay Yahweh. Pinahihintulutan niya na kung saan ang bayan niya ay digmain ng ibang bayan, sakupin ng ibang bayan, mga kapatid, samsamin ang kanilang ari-arian at gawing alipin ang bayan pong Israel. Pero hindi niya po ito ginawa dito sa bayan po ng Nineve po, sa gitna ng sukdulan na sa langit ang kanilang kasalanan. Hindi niya hinayaan na mayroong mga bansang digmain po ang bayan po na ito para po sila na kung saan ay bihagin, gawing alipin, samsamin ang lahat ng ari-arian, mayroon po sila. Bagkus mga kapatid sa Panginoong Hesus, sa kabila ng pagiging makasalanan ng bayan po ng Nineve po na ito, hindi po hinangad ni Yahweh na kung saan yung kasamaan mayroon po sila ay tapatan ng anumang kalupitan na maari niyang gawin. Amen? Hindi niya hinayaan na yung kasamaan po na yon ay tapatan din po ni Yahweh ng maaring masama na gawain, na maari niyang gawin na ikakasama ng mga mamamayan sa bayan pong ito. Sapagkat ang sabi po dyan ni Yahweh, nalulungkot siya sa kalalagayan ng bayan pong ito na makita na silang lahat ay mapahamak. Kita niyo po iyon? Sa kabila po na kung saan, nabubuhay na sukdulan hanggang sa langit yung ginagawang kasalanan, pero ang sabi po dyan, ikinalulungkot ng Diyos na makita na ang bayang ito ay mapahamak. Amen? Ganon din ang Lord sa buhay po natin. Sa kabila ng ating mga nagagawa minsan pagkakamali, hindi po masaya ang Diyos na makitang ikaw ay masaktan. Ikinalulungkot ng Diyos na may mangyari sa atin na hindi maganda, kaya kahit tayo may pagkukulang, nasasabi natin yan, may pagpapala pa ring dumadaloy sa buhay po natin. Amen. Hindi pa rin tayo pinababayaan ni Yahweh sapagkat ganun pa rin tayo kamahal ng ating Diyos at ganun din po dito sa bayan pong ito ng Nineve po, ganun po ipinapadama sa kanila ng Diyos ang kanyang pagmamahal na sa kabilang kanilang kasalanan, patuloy silang pinagpapala ng Diyos, hindi sila pinapadalhan ng salot. Amen? Bagkus, dumating po yung oras na sa gitna ng pagkakasala, pamumuhay nila sa ganitong kalalagayan, ang ginawa po ng Diyos ay pinadalhan sila ng lingkod ng mga ngaral o maghahatid ng salita ng Diyos. Amen? May sinugo po ang Diyos para sa bayan pong ito, para na kung saan ipahayag sa kanila ang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Salita na madadamhan mo ng pagmamahal. Amen? Pinagpapala ng Diyos sa gitna po ng pagiging makasalanan. Pagkatapos, nung sandali na yan, papadalahan ng Diyos ng lingkod para ipahayag sa kanila ang salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos na ipinadala po sa kanila? Na matatanaw po natin na yung salita na yon ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ang sabi po dyan sa talata po 3, kabanata 3, talata po ay 5, naniwala sila, o talata po ay 4, siya'y pumasok sa lunsod at pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Amen. Gugunawin ang bayan na ito pagkaraan ng 40 araw. Nakikita po ba natin kung gaano sila kamahal ng Diyos sa kabila ng kanilang pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, doon sa salitang gugunawin ng Diyos ang bayang ito pagkaraan ng 40 araw. Hindi sinabi ng Diyos, magunaw. Amen. Kung sinabi ng Diyos, magunaw ang bayang ito, pati si Jonas malulunod. Kasi oras na yan, magugunaw iyan. Amen? Hindi sinabi ng Diyos, magunaw ang bayan na ito, kundi ang sabi po, ipinarating sa kanila ng Diyos, gugunawin ito
pagkaraan ng 40 araw. Amen. Anong ipinapakita diyan? Bago mangyari iyon, nais ng Diyos ang bayan na ito ay makapaghanda para hindi sila mapahamak. Bago mangyari yung plano niyang pagunaw, nais niyang bigyan ang bayang ito ng pagkakataon na makapaghanda at hindi sila mapahamak. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa sulat ni Pedro, kabanata po, sa pangalawang sulat ni Pedro, kabanata 3 at talata po ay 9, ang sabi po diyan, hindi pa tinutupad, huwag niyong akalain na ang Diyos ay nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi niya pa ito tinutupad sapagkat binibigyan niya pa kayo ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa inyong kasalanan nang hindi kayo mapahamak. Amen? Minsan sabi ng mga tao sa panahon ni Pedro, sinabi ni Jesus, babalik siya. Namatay na yung mga ninuno namin, hanggang ngayon wala namang nangyayari, wala namang pagbabago. Amen? Pero ang sabi ni Pedro, huwag niyong akalain, nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Pero hindi niya pa ito ginagawa dahil binibigyan kayo ng pagkakataon. Anong pangako? Anong pananampalataya natin? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amen? Hindi pa nagaganap ito. Amen? Kaya maalala ko yung sinabi po nung asawa ng ating isang yung ka-prayer party na namatay bago namatay, sinundo siya ni Lord. Nakita niya si Lord, nung sandali na yan, nakatayo sa pintuan ng kwarto ng hospital na kanyang kinaroroonan at sinusundo siya. Kasi ang unang sumusundo sa kanya ay ang kanyang kaibigan na sinabi niya nung namatay, huwag kang malungkot, susunod ako sa iyo. Paglipas ng 1 taon, nagkasakit siya at habang nasa paggamutan, nasa ospital, sinusundo ng kaibigan. Sabi niya sa asawa niya, sinusundo ako ng kaibigan ko. Ang sabi ng asawa niya, sa pangalan ni Jesus, umalis ka, huwag mong sunduin ang asawa ko. Umaalis naman. Paglipas ng ilang gabi, susunduin na naman. Nire-rebuke ng kanyang asawa, umalis ka, huwag mong sunduin ang asawa ko. Isang gabi ang sabi ng asawa niya, pa, sinusundo ako. Ang sabi ng asawa niya, sa pangalan ni Jesus, umalis ka, huwag mong sunduin ang asawa ko. Ang sabi ng asawa niya, hindi yung kaibigan ko ang sumusundo. Ang sabi niya, sino? Sinong sumusundo sa iyo? Ang sabi niya, ang Panginoon, nakatayo sa pintuan at sinusundo ako. Sabi ng asawa niya, sumama ka na. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri sa Panginoon. Ibig sabihin, bumalik si Lord. Yung pangako ng Diyos na sa wakas ng panahon, babalik po siya, di po ba? Yun ang ating pananampalataya. Maari yun yung wakas ng panahon. Yan yung panahon na kung saan aalis na tayo sa mundong ito at susunduin na tayo ng Panginoon. Maari isa po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na yun po yung kanyang karanasan, mga kapatid, na dito po, ang bayan po ng Nineveh po na yun, nung sandali po na yun, sa kabila po ng kanilang pagiging makasalanan, ay dumating sa kanila ang salita ng Diyos na nagpapadama sa kanila ng pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sinasabi po, kinakailangan makilala natin, nakilala nila na ang sabi po nila, yung pahayag po na yon, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito na mula sa Diyos. Yung pahayag na yon, yung sinasabi ng propeta na ito ni Jonas, kinikilala nila na yon ay galing sa Diyos. Amen? At yung salita na yon, ang sana kung saan nung kilanli nila iyon, na galing po sa Diyos, nung sandali na yan, nakita po nila na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, inaalala sila ng Diyos. Amen? Kapag ang isang tao galit ka, gusto mo bang makausap? Diba ayaw mong kausapin? Diba? Kapag galit ka, yan. Kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, sa kabila ng ating maraming pagkukulang, isa lang ibig sabihin niyan, hindi siya galit sa iyo. Mahal ka niya. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo.
mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan, dito po may sinabi po sa sulat po, sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 4 at talata po ay 21. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, amen. Kapag kinilala nyo, ang sabi po yan, kung tunay na kinilala ninyo ang salita po ng Diyos, amen, ng ating Panginoong Jesucristo, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita at magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tunay po nang sabi po, ang salita ng Diyos ay kinikilala natin sa ating buhay, ang sabi niya, hubarin na natin yung mga ginagawa natin na magpapahamak sa atin. Amen? May naalala akong sinabi nung isang preacher, ang sabi niya, marami tayong mga prayer partner. Minsan parang loro. Nakita niyo ba yung ibon na yon? Yung loro na yan, yung ibon na nagsasalita. Kasi ang sabi niya, minsan pumasok ako sa isang bahay, merong ibon na ganun. Ang sabi niya, kumain ka na? Pagpasok niya, nung lumabas, ang tanong ulit ng ibon, kumain ka na? Ganun. Nung bumalik siyang ilang araw, pumunta sa ulit, ganun ulit yung salita ng ibon na ito. Bawat may pumasok, ang sabi ng tanong ng ibon, kumain ka na. Ang sabi niya, yung ibon na yon nagsasalita pero hindi niya naiintindihan sinasabi niya. Amen. Parang mga Kristiyano lang. Amen. Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasama kong preacher yun na nagbabahagi ng salita ng Diyos pero hindi niya naiintindihan yung binabahagi niya. Amen. Sinabi magpatawad pero hindi makapagpatawad. Ipinangangaral yung salitang magpatawad pero siya hindi makarunong magpatawad. Hindi niya hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Parang ibon lang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Na ang sabi niya, marami tayo minsan sinasabing magaganda salita po ng Diyos pero hindi natin isinasabuhay kasi parang ibon lang tayong hindi natin naiintindihan mismo yung ating sinasabi. Amen. Kanina, kausap po yung aking sister wife. Sabi niya, kapag ikaw nagsasalita, lagi mong sinasabi, darating. Darating. Sabi niya, huwag mong sabihin darating, sabi sa akin. Sabihin mo kung ano yung gusto mo. Iparating mo kay Lord kung ano yung gusto mo. Dahil kung ano talaga yung gusto mo, yun ang ibig mong mangyari sa buhay mo. Hindi yung kung ano na lang ang darating. Sabi niya sa akin kanina, nag-uusap kami. Sabi niya, sabihin mo kay Lord kasi kung ano yung sinasabi mo na gusto mo mangyari, yun talaga ang gusto mo mangyari. Hindi ka aasa sa kung ano na lang ang darating. Pero kapag sinabi mo na, Lord, ito ang gusto ko mangyari, ang sabi niya, di ba kung ano yung proyektong gusto mo, kung anong project meron ka, sabi niya, isurrender mo kay Lord. Si Lord ang magbibigay ng budget. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Yan kaninang aga-aga na sermonan, Ayan. Ayan, sabi niya sa akin, kanina, di ba may preacher ka ngayong umaga? Totoo yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo na ito po ay kinilala po nila ang salita po ng Diyos. Amen? Na sa kabila po ng kanilang pagiging makasalanan, nadama nila na sila ay mahal pa rin ng Diyos kasi hindi sila nakalimutan ng Diyos. Mahabang panahon na muhay sila sa kasamaan, mahabang panahon na tila baga hindi nila nakakasama ang Diyos dahil sarado ang puso nila sa salita po ng Diyos dahil sa pamumuhay na kanila na nakasanayan ng panahon na yan na kung saan ay umabot na sa langit, sukdula na sa langit ang ginagawa nilang kasamaan, pero isang araw dumating sa kanila ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Di ba minsan, hindi lang tayo nakikinig, nagbabahagi din tayo ng salita ng Diyos. Nagbibigay tayo ng payo sa ating mga kapatid minsan na ganito, di ba? Pero minsan kapag tayo may problema, yung pinayo natin, hindi natin kayang gawin.
Amen? Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo na minsan dapat mas maunawaan natin iyon na isabuhay kapag sa atin na tumatama yung mga pagsubok na iyan. Amen? Palakpakan po natin, papurihan natin ang ating Panginoong Kristo. Sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, dumating ang salita ng Diyos. Isa lang ibig sabihin niyan, dinalaw sila ng Diyos. Amen. Dinalaw sila ng Diyos, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Madalas tayong manalangin at tayo kapag nananalangin kay Lord, ay gusto natin na yung pananalangin natin kumakatok tayo sa pintuan ng puso ng Panginoong Hesus, ipinaparating natin, dinggin niya, ipinapaabot natin at maari dinggin niya yung ating mga dalangin, yung ating mga kahilingan. Na kapag tayo pumupunta sa ganitong gawain, dinadalaw natin si Lord. Amen? Dinadalaw natin ang Panginoon at sa ating pong pagdalaw, minsan ng pananalangin ay gusto natin makarating sa puso niya yung ating dalangin. Amen? Pagbuksan tayo ng Panginoong Jesucristo ng pintuan ng puso niya. Pero ang tanong minsan, sa gitna ng kasamaan at kamalian na ating nagagawa minsan, amen? Pagkakasalang nagagawa natin minsan kapatid, minsan lang naman, di naman lagi. Diba? Mababait naman tayo eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Na kapag tayo minsan nagkakamali, dumadalaw din si Lord. Kasi mahal niya tayo eh. Amen? Kagaya ng bayan na ito, sa gitna ng kanilang kasamaan, dumalaw ang Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, kapag dumadalaw siya sa atin, paano natin siya pinagbubuksan? Amen? Di ba? Ang sabi po dito, nung dumalaw po ang ating Panginoon sa bayan po nito, nung dumating sa kanila ang salita po ng Diyos, na ang pagdalaw ng Diyos ay kanilang naranasan sa pamagitan ng lingkod na pinadala po ng Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, nung makarating sa hari ang balitang ito, ang hari mismo ay bumaba sa kanyang trono. Amen. Para na kung saan paghandaan ang pagdating ng Panginoong Jesucristo sa bayan po nila na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, dumalaw ang Diyos sa buhay po nila sa lugar po na yan, ang ginawa ng hari para na kung saan ang pagdating ng Panginoong Hesus ay mapaghandaan, buhat sa hari po, nagdeklara po ang hari na to, ang lahat ay magpakumbaba. Amen. Ang lahat ay magpakumbaba sa ating Diyos. Hindi lang po ang hari, kundi ang sabi po dyan, ang buong mamamayan, ang utos ng hari, lahat ay magdamit ng sako, umupo sa abo, tanda ng pagpakumbaba o pagsisisi sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dinalaw, kapag ang Diyos ay dumalaw po sa atin, may maganda siyang layunin. Amen. May magandang layunin ang ating Diyos. Ayaw ng Diyos na kung saan mga kapatid ay mapahamak ang sino man po sa atin. Amen. Hindi niya ikinakatuwa na mayroon pong napapahamak. Ito po yung nakita niya, ito po yung sinasabi dito, nang sabi niya kay Jonas, kung ikaw nga nalulungkot yung puno na yan, namatay, ako pa kayang hindi malungkot sa kalalagayan ng bayang ito kapag sila'y napahamak. Amen. Ayaw ng Diyos. May plano, napakaganda ng plano ng Diyos sa bayan pong ito na sa kabila po ng kanilang pagiging makasalanan, hindi hinangad ng Diyos na sila po ay mapahamak. Kaya yung plano na yan ng Diyos para po maranasan nila yung pagdalaw ng Diyos at makanta nila ang magandang layunin po ng Diyos, ang sabi ng hari sa kanyang mamamayan, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Pangalawa, ang sabi niya, taimtim tayong manalangin. Siguro sa kasamaan na umiiral, sukdulan sa langit, baka wala na talagang nananalangin nung panahong iyan. Amen? Wala nang nakakaalala sa Diyos siguro nung panahon pong iyan. Amen? Pero nung sandali na yan, nung maramdaman nila na sa gitna ng kanilang kasamaan, dumating ang Diyos na ito na nagmamahal sa kanila. Diba? Minsan may mga tao na minsan galit tayo, ayaw nating dalawin talaga eh. Minsan kahit may sakit na, minsan ayaw mo pa rin talagang puntahan eh.
Amen. Di po ba? Dahil minsan sa galit, pero dito po hindi galit ang ipinadama ng Diyos sa kabila ng kanilang ginagawa pong iyon. Ang pinadama ng Diyos ay pagmamahal. Dinalaw po sila at ang sabi diyan, para na kung saan tanggapin ang pagdalaw ng Diyos sa kanilang buhay, ang sabi po, sabi ng hari, magpakumbaba tayo at taimtim na manalangin. Ang pagkanila pong pagkakaalam, nung sandali na yan, kapag sila nagpakumbaba nung sandali na yan, ay para po na kung saan mapawi ang galit ni Yahweh. Amen? Mapawi ang galit ni Yahweh. Subalit alam po natin, hindi po galit nung sandali na yan ang dala-dala ni Yahweh sa kanila nung dumalaw po si Yahweh. Amen? Hindi galit, kundi pagmamahal, isang pagmamahal na kung saan para ang kanilang puso po ay akayin para po gumawa ng mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga sa aklat po na dinarasal po natin, sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila. At ito ang ginawa ng bayan pong ito. Amen? Nagpakumbaba, nanalangin sila at ang sabi po ng hari na to, talikdanan natin ang lahat ng masamang pamumuhay. Ano ang sabi ng hari na to? Anumang umiiral sa kahariang ito na kasamaan, magmula ngayon, sabi ng hari, talikuran na natin. Tigilan na natin sa lugar nito, sa kaharian ko, ang anumang masamang gawain. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon po nila pinaghandaan ang pagdating ni Yahweh, ang pagdalaw ni Yahweh sa kanilang bayan ng oras na yan. Tinalikuran nila ang lahat para tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanilang buhay. Na nawa sa panahon po nating ito, maraming umiiral na hindi tama sa ating paligid. Amen. Na kapag dumadalaw ang Diyos sa buhay natin, nawa isa lang ating matanaw, mahal ako ng Diyos. Nais niyang talikuran ko yung mga ginagawa kong hindi tama. Ayaw akong mapahamak ng Diyos. Amen? Kasi kanina sabi nga ni Father, ang sabi ni Father kanina, napakasarap na kung saan alam mong kasama mo ang Diyos. Na kapag tayo tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, ang Diyos maramdaman natin, kasama po natin. Amen? Kasi maalala ko yung naglalakad papunta sa Imaos, kausap na si Lord, di po ba? Pero hindi nila makilala ang Panginoong Jesus. Kasabay na nila naglalakad, kinakausap na ni Lord, pero hindi nila kilala si Lord. Habang wala si Kristo sa puso mo, hindi mo siya makikilala. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Habang hindi natin siya napagbubuksan ng pintuan ng puso natin, hindi natin siya makikilala. At higit sa lahat, hindi mo makikita kung anong magandang layunin ng Diyos sa buhay natin sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Pero kapag pinagbuksan natin siya ng pintuan ng puso po natin, isa lang ang hangarin ng Diyos. Walang sinamang mapahamak sa atin. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, tulad po ng bayan pong ito ng Nineveh, Panginoong Hesus, kung paano po umiral sa buhay nila sa bayan ito ang kasalanan. Nababatid mo rin, Panginoong Hesus, kung paano umiiral sa buhay namin ang kasalanan sa aming isipan, sa aming kalooban, sa aming mga ikinikilos, sa aming mga pananalita, Panginoong Hesus. Nawa, Panginoong Hesus, sa kabila ng mga pagkakasalang ito na umiiral sa buhay namin, ang salita mong dumating sa bayan ng Nineveh, salita nawa, O Diyos, na patuloy mong dalhin po sa amin. Kung paano mo dinalaw ang bayang ito sa kabila ng kanilang mga pagkakasalang na ginagawa, nawa, Panginoong Hesus, sa tuwing kami nagkakamali, nagkakasala, dalawin mo rin kami.
Dalawin mo rin kami, Panginoong Hesus. Dahil sa gitna ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, Ikaw ang tunay naming kailangan. Ikaw ang tunay naming kailangan, Panginoong Hesus. Ikaw lang makapagliligtas sa amin. Ikaw lang makapagpapalayo sa amin sa anumang kasamaan at ikakapahamak po namin. Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito, kung paano nagpakumbaba ang bayang ito, isinuko ang kanilang buhay, tinalikuran ang kasamaan na dapat nilang talikuran. Isinusuko din namin sa iyo, Panginoong Hesus, ang aming buhay ngayon. Patuloy niyo siyang kausapin, ang ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, salamat sa pagmamahal na patuloy mong pinapadama po sa amin. Kayo ang Diyos na nagsabi sa pamagitan ng salitang pahatid ko sa inyo, kayo ay gumaling at naligtas sa kapahamakan na sana ay darating. Salamat, Panginoong Hesus. Maraming mga suliranin dumarating sa buhay namin na minsan, Lord, kami ay nadirimlan. Hindi namin alam kung anong mga tama at dapat naming gawin. Subalit dahil sa salita mo, Panginoong Hesus,
na sa kabila ng aming mga pagkukulang, nagkakaroon kami ng tunay na liwanag. Liwanag, Panginoong Hesus, na kung saan patuloy naming nadarama ang iyong pag-ibig. Salita mo na nagdadala sa amin ng liwanag at nagpapaalala na naririyan ka, na kailanman hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami nakakalimutan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoong Hesus, buong puso kami nagpapakumbaba at dumadalangin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, Ama. Patawarin mo kami, Panginoong Hesukristo. Banal na Espiritu, patawarin mo kami sa minsan na hindi namin pagsunod sa mga itinuturo mo sa amin, sa salita ng Diyos na inihatid mo po sa amin. Patawarin mo kami. At inihiling namin, Panginoong Hesus, sa banal mong dugo, patuloy kaming linisin. Nang ang puso at isipan po namin ay patuloy, Panginoong Hesus, maging daluyan lamang, maging lalagyan lamang, Panginoong Hesus, ng mga salita mo na patuloy magagabay sa amin para magawa namin ang iyong kalooban. Salita mo maglalayo sa amin sa anumang kasamaan at kapahamakan. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy na ang aking mga kapatid ay inyong pagpalain, dakilang El Shaddai. Patuloy ng iyong kamay ang manatiling may hawak ng kanilang buhay upang sila'y pagpalain, pawiin ang anumang karamdaman meron sa kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan, dakilang Diyos. Sa ngalan po, Ama, ng aming Jesucristo, ipagkaloob ang kagalingan ngayon, kalayaan sa anumang karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At dalangin ko, Ama, patuloy na biyaya at magandang kalusugan para po sa aming lahat, para sa lahat ng Friday Group, dakilang El Shaddai. At dalangin namin ang mga kasamahan namin wala ngayon sa araw na ito, saan man sila naroroon, patuloy mo silang lingapin, dakilang Diyos, at pagpalain. Salamat, dakilang Ama namin na sa langit, pagpalain mo ang bansang ito na aming kinaroroonan, lukuban mo ito ng iyong malabay na pakpak, dakilang El Shaddai. At sa bansa pong ito, padaluyin mo, Ama, ang lahat ng mabubuting bagay, na lahat ng pangangailangan ng mamamayan ng bansang ito, at ang mga pangangailangan namin, dakilang Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, patuloy ka maghari sa buhay namin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Taas natin ang lahat ng nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, narito po ang kahilingan ng bawat isa po sa amin. Kami nananalig kung inilaan mo ang pagpapatawad sa amin nagawang kasalanan, smitan ng pag-aalay mo, Panginoon, ng buhay mo para sa amin. Naniniwala kami at nananalig, hindi mo rin ipagkakait ang mga kahilingang aming itinataas ngayon. Ikaw lamang ang Diyos na kung saan kayang abutin ang aming mga mahal sa buhay at para sila pagpalain, para iabot sa kanila ang mga dalangin namin ngayon para sa kanila, Ama, at ito'y amin na pong inaangkin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Lahat na ito aming tinataas, at sa kayamanan mo hindi na uubos siya, El Shaddai, ay amin na po itong pinasasalamatan, inaangkin, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating dakilang El Shaddai. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo
Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo og kantahanan. Ikaw ang aking Diyos, sa Diyos ang tayong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na pakpak. Sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ligtas. Iingatan niya, ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan pagluso pagsapit ng araw. Ni sa anong pamandarating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot at sa kasamang araw kung dumating. Kahit anong mabawal sa iyong harapan ng sanlibong tao. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay ay mag-usapon. Di ka maano siyang gumabasil sa harapan sa sanlibong tao. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at titiyak mo, di ka maano. Ika'y magmamasida sa panood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mo pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuti na ika'y mapahamak at walang darangtal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi nasaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serbiyente leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man tao kung kikilanin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan kung may hilahil at sasaklolohan. Aking iligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko gantipalaan na mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain na ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang sala. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasigan. Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.